Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang major military developments na may malalim na epekto sa pananaw ng seguridad sa Asia Pacific. Una, ang posibleng acquisition ng 24 KF-21 fighter jets ng Pilipinas mula sa South Korea. At pangalawa, ang Chinese military drill na ginaya ang Venezuela raid ng US Delta Force, kung saan inaral ng PLA ang tinatawag na decapitation operation at ang implikasyon nito para sa tension sa Taiwan Strait. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan muna natin sa KF-21 Boramae. Ito ang bagong 4.5 generation fighter ng South Korea na dinevelop ng Korea Aerospace Industries o KAI. Ang KF-21 ay twin-engine, supersonic fighter na may kakayahang lumahok sa air-to-air at air-to-ground missions, gamit ang modern sensors, avionics, at weapon systems na isa-upgrade pa sa mga susunod na block variants. Sa loob ng ilang taon, di lang ini-allocate ng South Korea ito sa sarili nilang Air Force, include na rin sa plano ang export ng KF-21 sa ibang bansa. At dito papasok ang Pilipinas. Sa mga bagong ulat, may malakas na posibilidad na ang Pilipinas ang magiging first export customer ng KF-21 kung tuluyan itong may approve. Hindi basta usapang balita lang ito, may formal negotiations ongoing between the Philippine Department of National Defense and Korea Aerospace Industries. Ayon sa Korean media at mga defense insiders, smooth at seryoso ang usapan, at ang Pilipinas ay tumitingin na sa pag-acquire ng KF-21s for its multi-role fighter, MRF, program. Sinasabing target ng Pilipinas na mag-deliver ang KF-21 sa pagitan ng 2027 at 2029, kung ma-finalize ang kontrata ngayong 2026. Ang pinaka-highlight sa bagong balita ay ang planong 24 na aircraft. Ayon sa initial Korean reports, semi-confirmation na ito ng production order ng Department of National Defense ng Pilipinas. Kung totoo, ito ang magiging pinakamalaking straight investment natin sa bagong generation fighter jet sa kasaysayan ng AFP, beyond the FA-50s. Ito rin ang magiging una sa Southeast Asia na magkakaroon ng KF-21 sa labas ng Korea mismo. Ngayon, bakit nga ba 24? Ang Philippine Air Force ay may multi-role fighter, MRF, requirement sa Horizon 3 modernization program, at kailangan ng mga bagong jets na di lang pang air defense kundi pwede ring pang strike missions at interoperability sa allied forces. Sa konteksto ng rising tension sa West Philippine Sea at South China Sea, klarong priority ang multi-role capability. Ang KF-21, kung ma-deliver, ay magiging malaking addition sa kakayahan ng PAF. Kung tama ang bilang na 24, may nagsasabing ito ay balanced enough para magkaroon ng dalawang operational squadrons para sa deterrence, patrol, at defense posture, lalo na sa mga airspace hotspots kung saan revolusyon ang dynamics ng seguridad ngayon. Mahalaga rin tingnan ang status ng KF-21 production mismo. Ang KF-21 ay nakapasok na sa low-rate initial production phase at may mga kontrata na para sa first blocks. Pero hindi pa ito malawakang nakadeploy sa sariling Air Force ng South Korea. Kaya, may mga critics na nagtatanong kung pwede bang mag-export habang hindi pa ito ganap na operational sa ROKAF. Pero ayon sa mga defense insiders, ang Philippines ay willing mag-risk na maging early customer basta ma-secure ang delivery schedule at financing sa pamamagitan ng foreign loans. Ito ay iba rin sa karaniwang proseso ng fighter acquisition na kadalas ay mas matagal ang wait times at priority sa sariling Air Force ng producing country. At syempre, hindi lang ang KF-21 ang pinag-uusapan sa MRF. Kasama rin sa competition ang mga F-16 Block 70-72 at Subgripen E, kaya parang three-way fight ito para sa Philippine choice. Habang lumalakas ang posibilidad na mag-order ang Pilipinas ng KF-21, mas malaki ang nagiging role natin sa regional defense architecture. Ang pagkakaroon ng modern fighter jets ay hindi lang pagbabago sa radar ng China, pati na rin sa mga kapwa kaalyado tulad ng US at Japan.
Isa itong statement na seryoso ang Pilipinas sa pag-upgrade ng sarili niyang air defense at power projection capabilities. At hindi ito nangyayari sa vacuum. Sa parehong panahon, may mga malalaking military exercises at tensions sa ibang bahagi ng Asia-Pacific, tulad ng pag-conduct ng PLA ng Venezuela-style decapitation drills, na pag-uusapan natin next. Lumipat tayo sa pangalawang major topic, ang Chinese military exercise na ginaya ang US Delta Force Venezuela Raid concept. Base sa mga ulat, nag-conduct ang People's Liberation Army ng military exercise na sinasabing parang Venezuela-style decapitation operation. Ito ay isang drill na nag-simulate ng pag-target ng high-value leadership structures o command centers ng kalaban sa isang mabilis at surprise operation. Ang ganitong klase ng drill ay medyo bago at nakakaalarma sapagkat nagpapakita ito na ang PLA ay hindi lang nakatutok sa tradisyonal na warfighting, kundi pati sa specialized operations na may leadership decapitation concepts. Ang terminology na Venezuela style ay galing sa konteksto ng naganap na US Delta Force operation sa Venezuela na nag-neutralize o nag-extract ng mga high-value targets sa isang swift raid. Ang China drills ay nagbibigay ng ideya na sinusubukan nilang i-adapt o i-replicate ang konseptong yun sa sarili nilang training scenarios. Bakit ito importante sa Taiwan Strait? Ang mga ganitong drills ay hindi lang isolated na military training. Ito ay nangyayari sa backdrop ng patuloy na mataas na tension sa Taiwan Strait at regional security environment dahil sa cross-strait conflict at interventions ng ibang bansa. Ang ideya ng decapitation strike laban sa Taiwan leadership ay isang hypothetical scenario na marami ring military analysts ang nagdududa kung gaano ito feasible, dahil mas advanced at integrated ang Taiwanese defenses, kasama na ang state-of-the-art radar, C4ISR at early warning systems na ginagawang mas mahirap ang isang swift strike operation. Ang Taiwan ay may matibay na defense planning at long-standing preparation laban sa ganitong klase ng threats dahil decades ng cross-strait tensions at advanced ISR asset purchases. Pero ano ang koneksyon nito sa Pilipinas? Hindi ito direktang usapin na tayo ang target, pero may malakas na implikasyon. Una, ang security dynamics sa South China Sea at Taiwan Strait ay interconnected. Ang China ay nagpapakita ng mas agresibong posture sa military exercise, na nag-iimpit sa mga neighboring states na palakasin ang kanilang defenses, kasama na ang Pilipinas. Pangalawa, habang ini-upgrade ng Pilipinas ang sariling defense capabilities sa pamamagitan ng mga acquisition tulad ng FA-50 at posibleng KF-21 jets, malinaw na tinutugunan natin hindi lang internal needs kundi pati external pressure sa regional theater na maaaring makaapekto sa atin sa future. At panghuli, ang ganoong klase ng Chinese drills ay nagsisilbing wake-up call sa ASEAN at iba pang regional partners para mag-coordinate at mag-strengthen ng deterrence, lalo na't may mga advanced military concepts na ginagamit ang mga major powers. Sa kabuuan, dalawang malalaking balita ang bumabalot ngayon sa military scene ng Asia-Pacific. Una, ang posibleng acquisition ng 24 KF-21 Boramae fighter jets ng Pilipinas mula sa South Korea, isang malaking hakbang para sa PAF modernization at regional defense posture. Pangalawa, ang mga bagong PLA drills na ginagaya ang Venezuela-style raid trainings, na nagpapakita ng evolving military tactics at heightened tension sa East Asia, partikular sa paligid ng Taiwan Strait. Pareho itong may malalim na epekto sa future ng regional security, at dapat nananatiling alerto ang Pilipinas sa mga developments na ito. Kung gusto ninyong mas malalim na analysis sa military tech at geopolitics, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at share sa video na ito. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod.